We're here in the Lion City. Tiger City, Lion City, Lion Country. So this is what we ordered, guys. I had the Thai chicken and basil, yung truffle fries nila, the fave. So yun mga ma'am sir, inuna ko na tong Garden of Wonder. Grabe no, grabe yung details ng pagkakagawa. Oh, nakita ko yung up, kinikilabutan ako. Yung lumaki sa mga Disney movies. Ang ganda guys, promise. Huwag yung palagpasin to. Ang konti lang ng tao, so parang technically, narentahan ko yung buong place na ako lang. Napagtanto ko, hindi na ako bibili kasi 3 SGD pala yun. Okay na, lalakarin ko na lang pala. Jurassic World, The Experience. Tada! Whoa! Cue Jurassic Park theme song. Ang ganda! Good morning mga ma'am sir. It's a new day here in Singapore. So ngayon, naglalakad na tayo papunta dun sa downtown line from Tampines East. Dito kasi ako nakastay ngayon. So nabanggit ko nga na nakikiano lang ako, couch surf. Oh, kahit may sariling room. Pero freeload ako dun sa friend nga natin at local na rito sa Singapore. Ang first stop ko talaga for today is gusto kong mag-breakfast. So hindi kasi ako nakakain bago umalis. Boom! Wala akong dalang payo. Sobrang abnormal talaga ng weather dito sa Singapore, di ba? Puntahan ko muna yung nearest na McDonald's dito kasi may ni-recommend siya na breakfast meal na dapat ko raw itry. Kung makita nyo guys, naka-electric fan tayo. Dahil sobrang init talaga. Kakaligo ko lang, kakalabas ko lang ng pinagstayan natin, na accommodation natin. Grabe na. Pero yeah, ito yung neighborhood nila. Very payapa. Parang very residential. Mga HDB. Yung mga nandito. Pero yun, walking distance lang yung Tampines East na MRT station. Kaya convenient ng location natin dito. Grabe, hulas na. Pero buti na lang air-conditioned yung walkway nila pagbaba ng MRT. Diretso na ako sa Bayfront Station kung saan yung next stop natin pupuntahan talaga natin. So, hindi na ako bumaba ng Tampines Station kasi hindi ko na rin maabutan yung breakfast dun sa McDonald's. But yeah, we're going to Bayfront Station. So, ano rin to, same line, downtown line from Tampines East hanggang Bayfront. So, very convenient din yun. Hindi na tayo magka-transfer ng another line. Papunta ng Marina Bay Sands, Cloud Forest. So we're now here sa Bayfront MRT Station. So dito pala sa Singapore guys, ang siste is stand on your left. Tapos yung mga nagmamadali, dapat sa right sila aakyat or dadaan. Ayan, baliktad. Kasi sa Hong Kong, di ba? Stay on your right or stand on your right. And then yung mga nagmamadali, sa left naman sila dapat dumaan. So, yeah, take note of that, di ba? So, basic etiquette yan ng pagsakay ng mga transportation dito sa SG. So, yan, exit na tayo. Ano ba yung exit na pinakamalapit? To Marina Bay. Ito pala nakalagay dito, guys. So, since dun tayo sa Marina Bay Sands, sundan lang natin. I was expecting na medyo maraming tao ngayon kasi nga, it's a weekday. Especially dito sa side na to. Pero mukhang ang luwag ng nila, MRT. Kasi dati, lalo na nung kasama ko si Job dito sa SG guys, hindi kami masyadong nag-MRT. Puro Grab din talaga. So ngayon, eto, kahit ako, na-elibs. It's my first time to do this kind of, pag-travel talaga. Kaya, binavlog ko rin for my sake and para rin makatulong if ever you will be visiting Singapore din for the first time. Diba? So parang feeling first-timer din ako. And so far, madali lang naman din siyang i-navigate. Kaya ayan, we will try our best, guys. So ayan, exit na tayo dito to Marina Bay Sands. Ayan, so doon tayo sa may shops area kasi doon yung kainan na pupuntahan natin.
Ayan, Minion Land yung ano nila rito. Kasi kakabukas lang ng Minion Land sa USS. So yan, isa rin yan guys, aabangan nyo sa SG series natin ngayon dito. So yun mga ma'am, so right after you exit yung MRT gate, ito na rin mismo. Ayan, exit D. Dito na yung Marina Bay Sands Shops Expo. Ayan, very convenient. And nandun na mismo sa Marina Bay Shops or mall yung exit. Ito siya. So, yan yung MRT. So, yan. They have TWG here. Open na yung mga shops. Dahil it's already 11 a.m. Medyo late tayo nag-start ng ating day. Still, we will make the most out of it. And yung pupuntahan din naman kasi natin guys is within this area lang. So, hindi ko kailangan mag-commute at lumipat-lipat kung saan-saan kasi dito lang din naman yung pupuntahan natin, which is yung Cloud Forest nga, kung saan featured yung mga dinosaurs from Jurassic Park. So, yung Jurassic experience nila dito. Meron din yung Flower Dome, ayan, and yung Gardens by the Bay. We will also be visiting yung mga nearby areas at isusurprise na ako ng aking tour guide for today kung saan yung mga yon. So, isashare ko rin yan sa inyo guys later, yung mga detalye and paano sila puntahan para if ever you're planning for your SG trip, maka-add din to doon sa itinerary ninyo. So, hindi pa bukas yung Rain Oculus dito. So, ito yung one of the iconic spots dito sa Marina Bay Sands. Ayun yung parang vortex. Ayan, may vortex ng water na nandyan, parang waterfall and all. And then, dito rin yung daan, papunta naman ng Art Science Museum. And yun, kung trip nyo mag-luxury shopping, dito rin yan sa MBS or Marina Bay Sands. Ayan, they have Gentle Monster, nandoon. And all the other brands, luxury brands na trip ninyo, nandito. So we're now heading doon sa ating brunch kasi nagpa-reserve ako like last minute doon sa PS Cafe. Meron din pala sila rito sa Marina Bay Sands. So yun, doon tayo mag-brunch. Hopefully, pwede nila ako i-accommodate kasi 12 p.m. yung reservation ko pero sana pwedeng mas maaga. Parang nilipat na nila tong Basha Coffee. Kasi dati alam ko, doon siya banda sa may parang kanal. But now, ayan. Ito rin isa sa mga choices ko sana for brunch pero try ko yung PS Cafe kasi na-miss ko yung ano nila, truffle fries talaga. Although, sabi ko kay Jam, hindi tayo mag-PS Cafe dahil wala siya. Pero, ayun, sorry love. Ikakain na lang kita dito ng truffle fries. Dito lang siya sa Basement 2, PS Cafe. Hi, good morning. I have a reservation at 12 p.m. JB Domingo. Yeah. For one, right? Yep, thank you so much. No problem. Would you like to start with any drinks to sparkling? Maybe just a still water, please. Still water. Yeah. Thank you. Ayan, may mga parasol dito. Very quote-unquote alfresco. Kahit nasa loob tayo ng mall. We were seated, even though 12 p.m. pa yung reservation ko. Kasi wala naman masyadong guests siguro. But yeah, make sure you would reserve your table doon sa site nila. Very easy lang. Last time, na nag-PS Cafe kami, doon sa Harding Road yon. Parang isa siya sa mga Instagrammable na branch ng PS Cafe. Kasi very very provincia vibes. Parang gano'n. Very nature yung dating. Tsaka medyo malayo siya, I think, from here. So, ngayon, ito, sa Marina Bay Sands tayo. And looking forward dun sa truffle fries talaga nila. As in, yun yung babalik-balikan namin ni Jam dito. So, this is what we ordered, guys. I had a Thai chicken and basil and yung truffle fries nila. So, yun mga ma'am, sir, brunch is served. I'm really excited for the truffle fries nila. Talagang yun yung sabi namin ni Jam, babalik-balikan talaga namin dito sa PS Cafe. If you're looking for very nice ambience, try nyo yung sa Harding Road. Doon kami kumain ng una. Although very nice din naman dito sa MBS, pero yun nga, kasi nasa mall, I mean yung setting niya, ayan, maraming tao, ganun. So, kung gusto nyo na mas intimate, mas relaxing yung vibe, try nyo yung PS Cafe doon sa Harding Road. Okay? So, medyo mahal lang talaga yung food. Itong half order nila ng truffle fries, 12 SGD. Ang sarap talaga. Yung half nila na serving, good for sharing na rin siya. Lalo na kung couple kayo or dalawa lang kayo. Tapos kahapon pa ako hindi nag-rice talaga.
Kaya ito na in-order ko yung may rice. Kasi brunch na rin naman to. Pero yung in-order namin na PS Club before, yun talaga masarap din yun. Yung sandwich nila. But this one, first time ko, Thai basil and shrimp bowl. Sarap din. Medyo mahal lang din to. $26 to. 26 SGD. Siguro, if you're looking for a place for, you know, parang sweet date, ganyan, cute date lang with your partner, with your loved ones, okay yung food dito sa PS Cafe. Marami silang branches around SG. So, you can check kung ano yung pinaka-suitable, pinaka-gusto nyong puntahan na branch. Okay? So, kain muna ako, guys. Enjoyin ko muna itong napakamahal natin na branch, no? And I will talk to you guys later. So yun, mga ma'am, sir, we're here. Actually, level 1 to ng Marina Bay Sands The Shops. Ito rin makikita yung famous floating Apple Store dito sa Marina Bay. And ito na rin yung papunta ng Art Science Museum. But for now, hindi na natin siya pupuntahan, guys, kasi hindi naman ako pupunta or hindi naman ako papasok ng Art Science Museum. And aside doon, sobrang init. So hindi na natin pupuntahan or hindi na ako lalakad doon. Dadiretso na ako doon sa next stop natin. Ayan, this is level 1 ng Marina Bay Sands The Shops. Ayan, meron ditong Haiti, Arabica, may Ralph's Coffee. Ayan, yung mga coffee shop nila and tea shops. Nandito sa level na rin na to. And dito nga tayo kumain kanina. PS Cafe. So, floating, yan yung floating ano nila, area. Floating area, parang island. But yeah, sobrang saglit lang ako kanina dun sa labas to check out nga yung Apple Store. Saka yung area na yan. Pero grabe, tagaktak agad talaga yung pawis natin, guys. Ibang klase yung kainitan dito sa Singapore ngayon. Doon kasi sa other side, yung papunta or palakad ng Cloud Forest, Flower Dome, tsaka yung Gardens by the Bay. So guys, pabalik na tayo ulit doon. Gardens by the Bay. So doon yung lakaran. And then, dito ulit tayo. Papunta. Pa rin umaandar yung The Oculus ngayon. Dito yung Bridgeway going nga din sa Gardens by the Bay. Gusto ko rin bumili ng EasyLink nila na card. Ayan. Ang cute kasi ng design, si Hangyo doon. So dito, may mga kiosk sila or vendo for that. And ito yung price niya, $10. Ayan, for the EasyLink. So ito yung parang octopus card nila dito sa Singapore. Okay, got my card. So aside dun sa nakyutan ako doon sa design ng card, kasi souvenir na din. And may load na rin to. Gusto ko kasing matrack yung kung magkano yung pamasahe. Diba? Kasi ngayon, yung MasterCard yung ginagamit ko, yung credit card ko from Hong Kong, yun yung ginagamit ko pambayad. Medyo mahirap. Tsaka yung conversion rate, sayang din At least ito, matatrack ko and kung magkano lang ilo-load ko, alam ko kung magkano yung nagastos ko for transpo. Instead of checking yung, diba, yung credit card account app online. So, yun lang naman yung kwento behind. Ba't tayo bumili na itong EasyLink? So, again, this is their version of Octopus card dito sa SG. So, super cute. So, ngayon, ito na yung walkway going doon sa Gardens by the Bay. So, doon tayo galing, guys. Mag-exit ulit tayo doon sa Bayfront MRT station from Marina Bay Sands. Ito yung nilalakarin natin na pathway going doon sa Gardens by the Bay. Very nice. Buti na lang air-conditioned din. Akala ko talaga, parang na-expect ko na medyo maiinitan tayo sa paglalakad. Fit check for today. Ayan. Been using this shoes, yung New Balance ko na shoes. Pagkakabili ko dito, hindi sumasakit yung paa natin. At least for now. Nabili ko yun sa Bangkok. Sabi dun sa Google Maps, at least 15 minutes yung walk from here hanggang dun sa Gardens by the Bay. Yan, nandun na kasi lahat yung Flower Dome, Cloud Forest. So we're here, guys. Gardens by the Bay, Bay South. And this is the map. So, dito tayo galing sa MTR. Then, dito rin yung Super, Tree Grove, Golden Garden, Flower Dome. Ito, lahat na makikita dito. Nandito naman, naka-indicate naman dito yung sa map kung paano siya puntahan and all. Pero, yun nga. Doon tayo galing from Marina Bay. Now, we are heading this way. So, dito tayo ngayon palakad. Then, meron din sila dito, yung Floral Fantasy. Ayan, as you can see,
ang featured nila ng mga characters or design this season is Disney. In celebration yan of the Disney Cruise. Ayan, dito sa Singapore na mag-start yan this year, December, I think. Yun yung maiden voyage nila from SG. Very excited for that. So ayan, ito yung Floral Fantasy. So iba pa to guys, iba pa yung entrance niya versus dun sa Cloud Forest and doon sa Flower Dome. Admission tickets can be booked through Klook. Mas mura doon guys. And you can use my Klook promo code JBKlook to get more discounts. Pupuntahan natin is yung Flower Dome and Cloud Forest for now. Later, dito tayo naman pupunta. What if unahin ko na to? What do you guys think? Kasi nandito na ako, di ba? So hanggang June 30 lang pala to. Garden of Wonder with the Disney characters. Check natin. Actually dito, ayan yung prices kapag dito kayo dumirekta or bumili dun sa ticketing counter nila. So 24 SGD dito sa Floral Fantasy. So yun mga ma'am sir, inuna ko na tong Garden of Wonder dito sa Gardens by the Bay. So I booked my ticket through Klook. Very easy lang, even on the day itself. I mean, nandito na ako, dito ko lang din binook kasi dapat yung Cloud Forest at saka yung Flower Dome lang. Pero since nandito na tayo, hanggang July 30 lang siya, puntahan na natin. After you book sa Klook, bibigay na sa inyo yung voucher and you can use that. Makapasok na directly dito. So, papakita nyo lang yung QR code. Okay, thank you. We're here. Floral Fantasy. Ayan, first time ko rin dito, guys. So, samahan nyo ako. Pare-pareho tayong first-timers dito sa Floral Fantasy. And yun, very exciting dahil, automatic. Dahil Disney and ang lamig. Ang lamig. Steamboat Willie. Saya. Ang lamig. Ang saya. Saya. This is Garden of Wonder. Featuring Disney characters, of course. Ang ganda. 24 SGD. Ayan. Around 140 Hong Kong dollars. Wow. Ang galing. Winnie the Pooh is here. Ayun o. Ayan, may mga gumagalaw-galaw or something. They are made of flowers, of course. And maaamoy mo siya, guys. Amoy mo yung flowers. Snow White. Nice. Grabe, no? Grabe yung details ng pagkakagawa. Oh, nakita ko yung up, kinikilabutan ako. As a Disney fan, as a Disney kid, nung lumaki sa mga Disney movies, ang ganda guys, promise. Huwag niyong palagpasin to. Ayan o, kompleto sila. Naiiyak ako sa ganda. Ayan, si Carl, si Russell, si Doug, and si Kevin. Ang ganda. Kompleto ang pamilya nila. So nice. This is my favorite part. Well, second most favorite. Dahil bias ako. Toy Story. Ayan, nandito si Woody. The aliens. And on the other side, nandun naman si Buzz. Ang ganda. Nakakatuwa. Ayan. Hi, Buzz. Ang refreshing naman dito, guys. Ayan o, may pa-fountain effect. Really nice. Ganda. Para kang nasa rainforest. Ganun yung effect niya sa akin. And higit sa lahat, malamig. Ayan. Makakita kayo ng mga frogs. Ayun eh. Mga palaka. Legit nga. Legit ba yan? Hindi, parang hindi sila totoo. Kasi yung mga frogs. Baka yun nga yun. Ayan, totoo pala talaga sila. Gumagalaw, yun pala talaga sila.
Mga neon, ayun o. Ayun pala talaga sila. Akala ko kanina, design or laruan lang, guys. Pero totoo pala sila. So there's another area, Flavors of Singapore, featuring din yung mga Disney characters. Hello. Okay. Ito naman yung mga local delicacies dito. Ayan, ice kacang with Winnie and Daisy Duck. Then they have the chili crab over here featuring naman si Donald Duck. Si Stitch naman with the durian. So may photo spot din dito with Winnie and Mickey. And then they have this mirror selfie spot featuring yung mga Disney characters din. And then yun na, exit na yun guys. So medyo maikli nga lang siya. Sulit siya for me bilang sobrang fan ako ng mga Disney movies. Alam niyo naman yan, Disneyland is life sa atin. Tsaka yun nga, kung lumaki ka talaga sa mga movies na to, for sure ma-appreciate niyo siya. Although, maikli lang siya, like saglit lang, you can actually complete the whole experience ng mga 15 to 20 minutes or half hour siguro. Pero kung syempre kung mag-vlog kayo or mag-picture and all, mas magte-take ng time, lalo na siguro kung may mga kasabay kayo. But for me, again, as a Disney fan, isa to sa mga gusto mong makita eh. I-look forward mong makita, di ba? So, for its price sa akin, worth it. But, I guess, kung hindi naman kayo masyadong fan, pwede nyo siyang palagpasin. Pero for me, ang pinaka-favorite part ko talaga is yung Up na characters. As in, talaga, nung first time ko silang makita, legit, natuwa talaga ako. So, this is really worth it. And yun guys, kung makapansin nyo, ang konti lang ng tao. So, parang technically, narentahan ko yung buong place na ako lang. Konti lang din kasi na dumadalaw. So, walang masyadong photo bomber, gano'n. Make sure lang na be responsible tourist. So, bawal hawakan yung mga kahit na ano rito. Mga flowers, yung mga plants, yung mga kahit na anong design na makikita. So, bawal hawakan. Kaya, you know, if you have kids, make sure na mapagsabihan natin sila beforehand, di ba? But now, okay na. Nasulit ko na yung punta natin dito, guys. Na-enjoy ko naman siya. Punta na tayo doon sa ating susunod, the spot dito sa Gardens by the Bay. Let's go. Ganda ng CR nila rito, guys. Ayan, outdoor, di ba? I mean, kita mo na yung labas. Really nice. Hey. After you exit, doon sa Garden of Wonder, meron silang gift shop dito. Of course, featuring yung mga Disney characters din. Ayan, dami. So, yan. If you're interested, meron dito. I'm not sure though if ito pa rin yung mga merch after nilang alisin yung Disney Garden of Wonder. This is the merch that you can buy here. Hindi ko na masyado isa-isahin, guys. Baka abutin tayo ng sham-sham. Pero if you're interested, you can grab your Disney merch on the gift shop. And I think you can still access this shop or yung gift shop nila kahit na hindi kayo pumasok doon sa mismong Floral Fantasy. May mga photo booth din sila rito for your souvenir, di ba? Really nice. So now we are exiting Floral Fantasy. Sobrang init. Ayun, merong shuttle. Check natin kung yung shuttle service nila nag-accommodate ng guest going naman doon sa Cloud Forest. Kasi kung lalakarin natin siya, guys, medyo malayo pa talaga. Yun nga, baka pwede. Sana umabot ako. May bayad siya. $3 two-way ride. Ayan, ito shuttle service. Akala ko libre lang. Nakakatawa. Akala ko libre lang, guys. So nagmadali ako, di ba? So bibili pa rin ng ticket dito sa ticketing counter din. Pero $3, two-way na yon from Cloud Forest, Flower Dome, hanggang dito. Napagtanto ko, hindi na ako bibili kasi 3 SGD pala yun. So,
Nasa magkano yun? Mga 120 pesos. Ayan, so okay na, lalakarin ko na lang pala. Kasi ang bala ko nga is i-explore to. Hindi pa talaga kasi ako nakakalibot dito ng sobrang nasuyod ko talaga siya. Eh yun nga yung purpose kung bakit ako bumalik dito, di ba? So kaya ganun, maglalakad tayo guys. Okay, at isasama ko kayo. Pare-pareho tayo maiinitan dito. Although kayo virtual lang yung init, no? Ako, ramdam ko talaga yung hinga ng Diablo. Biro lang. Pero ayan, ngayon ko lang nakita to, promise. Nagandahan naman tayo. Although mainit, pero this is a really nice view. And then yun, dun tayo tatawid. Yun na yung mga super tree. Super grove ba yun? Super tree. Ayan, basta yun, yung umiilaw. So I think dito na tayo. Dito tayo maglalakad papunta doon. Tatawid tayo dun sa bridge. And yan yung shuttle na supposedly sasakyan ko. Pero nagdalawang isip tayo. Kaya ngayon, sabay-sabay tayo mainitan. Diba? Let's go. Let's do this guys. So from here, kita na rin yung Singapore Flyer. Ayan, and this is Marina Bay Sands. Diba? So now we are crossing the Butterfly Bridge. Ayun yung tawag dito. From here, kita na rin yung Super Grove. And that is the Singapore Flyer over there. Kasagsagan ng init, tanghaling tapat. Ito yung pinili talaga natin na araw at oras para lumibot, diba? Ang galing. Yun pa yata yung Cloud Forest and Flower Dome. So doon pa tayo pupunta guys. Malayo-layo pa ang tatahakin natin mga ma'am sir. May refreshment din dito if you want to buy. Ayan, Super Tree Grove. Gusto niya tubig. So yan, lakad pa tayo doon guys. So yun mga ma'am sir, meron din magandang view of the Super Tree Grove dito banda. Okay na rin, sapat na to for today. Sobrang init, di na tayo bababa. So yun guys, we're now here sa The Canopy. Ito na yung Cloud Forest Flower Dome area. And there's a Shake Shack over here. So if ever na magutom kayo, ayan, you can dine dito. Then marami ring comfort rooms or toilet na nakapalibot around the area, around Gardens by the Bay. So, hindi kayo mahihirapang maghanap. But anyway, we're here. We're finally here. It's time. So, naisip ko before I enter dun sa Cloud Forest, parang gusto ko munang uminom at mag-refresh ng konti. Sobrang init talaga guys. So, buti na lang merong, ayan, may McDonald's dito. Dito rin yan sa Gardens by the Bay. Dito tayo kukuha ng refreshment before we continue our adventure. Grabe guys, sobrang init talaga. Legit. Bilang ako ng water, tsaka ng kung ano pang kaya mabili rito. $3 yung water dito sa McDonald's. 120 plus pesos. Wow. Sana hindi na ako mauhaw for 3 days dito. Pero wala, no choice. Ito talaga yung mabibilang ko lang ng water dito. Upo lang muna ako saglit before I enter kasi alam ko bawal yata yung tubig or bawal magdala ng food and drinks inside Cloud Forest and Flower Dome. So, ubusin ko na muna to. Pero parang ayokong itapon yung bottle. Parang gusto ko na lang siyang refillan later. Pero kasi, kwento ng mga friends ko, taga dito, yung mga water daw from the drinking fountain, hindi rin siya malamig. I mean, hindi mo nila ina-expect syempre na malamig or sobrang ice cold, diba? Pero mainit din. So, hindi raw refreshing. But yeah, kung pagtitipid lang din, bring water tumbler. Wala akong dala. Lesson learned in a hard way. Ganun talaga. 120 pesos to. SG, ba't ka naman ganyan? So, we already pre-booked our ticket sa Klook. You can use my Klook promo code, JBKlook, to get discounted tickets dito sa Cloud Forest and Flower Dome. So, by the way, ito, sa Cloud Forest, meron silang pagganap nga rito na Jurassic experience. Yun yung pinaka nakaka-excite for me. Okay, but for now, unahin na natin tong Flower Dome. Ayan, and then ihuli ko yung Cloud Forest. Thank you. So we're now entering the Flower Dome. If you buy your ticket sa Klook, so voucher na lang ipapakita nyo, pwede na kayong
pumasok directly dito. Wow! I've been here before. Can't remember kung kailan. 2018 pa yata. So, hindi ko rin maalala masyado. Parang hindi masyadong vivid yung memory ko ng Flower Dome. But yeah, I think every season nag-iiba-iba rin yung design nila rito eh. Kung anong flowers yung i-feature nila. Ayan. And since this is an indoor attraction, ma-appreciate mo kasi sa init ng weather sa labas, ang lamig dito sa loob ng Flower Dome. Kaya okay rin pang chill itong itinerary na to or itong spot na to para lang makapag-re-energize kayo kahit paano or alam mo yun, mapahinga dun sa init sa labas dito sa Singapore. What's inside the Flower Dome? So, aside from flowers, ayan, meron may iba't ibang mga luscious greeneries inside. And alam ko meron ding mga parang meron ding mga information about sa kung ano-ano yung mga flowers na makikita nyo rito. So, educational din siya at the same time. Yeah, may mga mababasa kayo kung ano yung scientific name, di ba? Para sa mga batang 90s dyan, pera o ba yung moments? Ang scientific name ng mga politiko ay Crocodilus magnanakaus. Joke lang. So, parang iba-iba rin eh. Parang may mga regions, ito yung flowers na makita mo for that region, for that area, dito sa buong mundo. I mean, sa mundong to, buong mundo. Very chillaxing, very refreshing lang. Diba? Na mapalibutan ka ng ganito sa isang syudad na napakaraming matataas na buildings and all. Kaya, ang ma-appreciate ko talaga rito yung lamig. Malamig sa loob. So, katulad yan guys, may Mediterranean garden. Tapos kanina, parang South African garden naman. I mean, malalaman natin kung ano-ano yung mga greeneries na makikita sa different parts ng mundo, di ba? Parang yun yung parang educational factor ng pagpunta dito sa Flower Dome. Dito naman, very France. Ayan, very Amsterdam yung dating sa side na yun. So, yung binili ko kasi mga ma'am sir, package na siya. Meaning, Flower Dome plus yung Cloud Forest na ticket. Kasi, mas makakatipid kayo doon. Kasi if you're just going to buy yung Cloud Forest na ticket featuring yung Jurassic Experience, I think nasa 36 SGD siya. Tapos 28 SGD naman tong Flower Dome lang. Combined, I think nasa 40 plus. 48 yata or 46. Lalagay ko na lang dito yung exact amount kung magkano. Pero yun yung binook natin sa Klook. So yun. Value-wise, mas okay kapag dalawa na. Pero if you prefer na i-visit lang yung Cloud Forest or itong Flower Dome, you can also buy yung individual tickets. So yun mga ma'am, sir, may mga photo spots din sila rito. Ayan, where you can post for a photo. Ayan, ito yung mga theme nila ngayon. And I think ito, naiiba-iba to every season. I'm just not sure yung frequency kung hanggang kailan. Ito, nagtatagal. Pero alam ko dati dati Pokemon yata yung naka-display dito or what. Pero now, very European yung vibe. Ayan, very France, very Italy, very chill. This is what you can expect here in Flower Dome dito sa SG. So usually ito rin nakikita natin sa mga mga miniature, mga binibenta sa IKEA. Pero ngayon, ang lalaki nila. It's pretty nice. Ito yung para nasa upper floor ditong Flower Dome. So mas maraming tao dito para doon sa floral fantasy kanina though. Pero feeling ko usually nagpapalamig lang din yung mga tao dito katulad natin. Kasi ang init talaga sa labas guys. Grabe as in. Pero yan, kita na rin dito yung Singapore Flyer. So yun guys, we're out of Flower Dome. Siguro good 15 to 20 minutes lang din ako doon. Talagang inikot ko lang siya and all. Pero you can stay as long as you want. Right after you exit, merong gift shop dito. Yan, Gardens by the Bay gift shop. And then, exit na tayo dito. Ayan. Now, we are heading to the Cloud Forest. Ayan, this is what I am most excited about, guys. Because it features in Jurassic World. Sobrang exciting. And gaya nga ng sabi ko kanina, we will just use the same voucher na binili natin sa Klook. Yung voucher na makukuha nyo from Klook, if you book from there, pwedeng-pwede nyo na siyang gamitin para makapasok sa mga attractions na to. Hello! Thank you! You're now entering the Cloud Forest. Let's go! Jurassic World, the experience.
Tada! Whoa! Cue Jurassic Park theme song. Ang ganda! So yun mga ma'am sir, ang pinaka-highlight talaga is yung Brachiosaurus. Pero aside doon sa Brachiosaurus, wala, gusto ko lang ulit-ulit kasi alam ko yung name niya. Hindi ko yung sinerch. Ang yabang. But anyway, aside doon sa Brachiosaurus din sa harap, marami pa mga dinosaurs dito sa Cloud Forest and bibisitahin natin sila isa-isa. Yeah, may T-Rex display din. Ito, petting zoo. Ayan. So I'm really excited for this one. Eh, makita nyo may tulay din sa taas. So mamaya, lalakaran natin yan. For now, we are here. I can see the T-Rex from here, guys. At gumagalaw siya. Legit. Oh my gosh. This is Jurassic Park realness. Look at that. I think yung pinaka-vivid talaga na memory ko or core memory ko sa panonood ng Jurassic Park na movie is yung nandun sila sa loob ng truck tapos yung tubig is nanginginig-ginig. Parang yun yung time na papalapit na yung T-Rex sa kanila. Yun yung pinakaunang movie, Jurassic Park movie. And then at the same time yung I think sa 2 yata yun or 3 basta yung hinahabol sila ng mga dinosaur din na yung bata is nag-gymnast. So, parang na-overpower niya yung dinosaur dahil marunong siya mag-gymnastics. Yun talaga yun. And sa unang movie rin na Jurassic Park, villainous yung character na yun. Basta parang namatay siya or ang kinamatay niya is merong poisonous na dinosaur na parang nag-spit sa kanya ng something na liquid, parang gano'n. So, yun lang yung mga Jurassic Park memes na meron tayo. Kaya, very amazing na makita to in person. So ngayon guys, papunta na tayo or paakyat tayo sa Evolution Walk. Let's see kung ano yung makikita natin doon. Next dinosaur is the Stygimoloch. Ayan. Ay, nagtago siya ulit. Ayan. One of the fastest daw na mga dinosaurs. Of course, the Brachiosaurus. It is among the first and still the tallest dinosaurs daw. And on this side, makikita rin yung Pteranodon. Pteranodon. Ayan. Wow. Look at this. Ang ganda. Grabe yung details, grabe yung pagkakagawa sa kanila. Parang, totoo talaga. So, super ma-appreciate ito, lalo na yung mga bagets, or even yung mga kids at heart na very fan or very enthusiastic pagdating sa mga dinosaurs. So, yung mga pamangkin ko tuloy, naalala ko, si 7JK, ayan, dati talaga mahilig sila sa mga dinosaurs and alam nila yung mga names niyan. So, wala lang, nakakamiss. Pero ako, nag-enjoy rin ako. Bilang batang isip bata, gano'n. But now, papunta na tayo. Akita tayo dun sa Lost World area. So, kailangan natin mag-take ng lift. And yun na yun, yung sa taas, yung parang bridge. Okay, akyatan pala rito, mga ma'am, sir. Ayan, Diyos ko po. Hindi tayo prepared for this. Sabi ko, chill lang tong araw na to eh. May akyatan pala tayo. Pero feeling ko worth the akyat naman and pagod to, guys. Diba? Kailangan masulit natin dahil bayad natin to eh. Pero yun. Wow. We're here at the Lost World. Hindi ako malululain pero nalula ako dito. Siguro kakapanood ko to ng Final Destination.
Ano mo yun? Grabe. Feeling ko si Love, hindi niya makakayanan. Maganda yung view, pero wag ka lang talagang titingin sa ilalim or sa baba. May lula siya. Seryoso. Nalula tayo ng slight doon, mga ma'am, sir. Pero if you will appreciate lang yung view and all, kaya naman. Talagang, ewan ko, bigla lang siguro kung vertigo ng konti, may lula lang talaga. So, we're here at the Crystal Walk. Parang ngayon lang to, parang bago to. First time I went here, parang hindi ko to nakita. Let's go check it out. Before we head dun sa Jurassic World area, puntahan muna natin itong Crystal Walk nila. Okay. Ito na pala siya, guys. Ayan. Meron lang ditong projection. Ayan. Kahit sa ilalim, meron. Very yun pala yun. Pag tumapak ka, may mangyayari. Ayan. Very art science museum. Ayan. Diba? Very nice. Okay, we're now entering Jurassic World. The Lost World. Eto, kita mo na siya. Ayan. Kaya na kasi from bottom up yung view ngayon yan. From top to bottom naman. Ha? Di ba? Hello, Brachiosaurus! So, this is the view from here. Dito nga kami na naggala-gala noon. Nag-pictorial pa ngayon. Since wala akong kasama, wala tayong nag-picture. Pero, okay lang yan. I-enjoy na lang natin ito. Itong vlog na to, ito na lang yung babalikan ko if ever gusto kong balikan tong moment na to, diba? Kaya, it's my way then of, you know, keeping memories, kumbaga. So yan, from here, kita na yung Pteranodon kanina. Ayan. It's really nice. So yun guys, may mga dino eggs dito. Diba? Very cool. In-gem. Ayun yung sa movie mismo. So yun mga ma'am sir, nandito yun, yung dinosaur ng spit. Yung kinikwento ko kanina. And talagang nang ispit sila ng tubig. Ayan. Ayun. Diba? So cool. Okay, we're almost done guys. So dito, Cloud Forest Theater. Tingnan natin kung anong meron, anong ganap. Alam ko ito na yung ground floor. I think this is the last part of the Jurassic World experience. Okay, this is nice. Look how cool is that, guys. Ito yung sa Jurassic World na movie. Then si Echo. So there's something going on here. So I think dito lalabas si Blue. Ayan, siya yung hinahanap ko. Siya yung alaga ni Chris Pratt. So yun mga ma'am sir, once you exit the Cloud Forest, so ito, mayroong ulit gift shop where you can buy souvenirs and mayroong mga exclusive Jurassic World The Experience merchandise available here.
in Gardens by the Bay, which is really nice to culminate your full experience dito sa Cloud Forest, diba? Featuring Jurassic World. Sobrang cool ng stuff. Mahal lang talaga ang mga gamit dito. 69 SGD for this Jurassic World, Jurassic Park. Hoodies ito 85. Cute din ang mga ano nila, mga stuffed toys nila. Ayan, mga dino stuffed toys. Ito, cute tong Triceratops. Yung shirt, pwede rin, $30. Ayan, inclusive na ng GST. They also have, ayan, tumbler and mugs. And then ito, Brachiosaurus na. Stuffed toy meron din. So yun nga mga mamsur, ang ating naging experience, ang ating naging tour dito sa Gardens by the Bay. So I think this is where I will end this episode as well, since marami-rami na tayong nagawa for today. So now I will be meeting up with my friends dito sa SG. Yun talaga yung habol natin. So at least nakapag day trip muna tayo, di ba? Half day, more than half of our day na spend natin dito sa Gardens by the Bay area, from Marina Bay Sands hanggang Cloud Forest, Floral Fantasy, at eto nga yung Flower Dome. Anyway, I really enjoyed yung Jurassic Park experience, and according din sa staff, it will last for about a year, at least a year dito. So you can check that one out, especially kung dinosaur enthusiast kayo, mga dinosaur connoisseur. I mean, kung basta in general, kung mahilig kayo sa mga dinosaur or fan kayo ng Jurassic Park, ng movies, you will definitely enjoy that. And sobrang natuwa lang ako kasi what a fitting end, di ba, dun sa experience, because you got to meet Blue dun sa Jurassic World movie. Again, kung super fan kayo, I would recommend it. Kung hindi kayo super fan, I would also think may enjoy nyo yan, guys. I hope nakatulong at na-enjoy nyo tong vlog natin. At kung na-enjoy nyo nga, don't forget to like, share, comment, and subscribe on my channel. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Bye guys. See you on the next one.